Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At ako po'y aawit muna ng isang Tagalog song, Ang Dakilang Katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Glory to Jesus. Glory to the Lord.
Yung kanta na yan ay originally sung by, or composed and originally sung by, I think, Romy Dinglas, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos si Arnel Dipano, papuri singer, Arnel Dipano, at marami ng ibang kumakanta niya. Yun ang isa sa mga paborito ko doon sa Pilipinas na kanta, tsaka yung Tupang Ligaw. Kamusta na po kayo mga kapatid? At alam nyo na ang taong ito ay isang bagong taon, January, and then January 2 na, and then magiging very busy na tayo sa mga trabaho ginagawa natin. Pero sa pagkakataong ito ay nais kong magbigay sa inyo ng bahagi ng aking pagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Marahil sa inyo ay marami sa ating yung mga katanungan na minsan natatakot tayong tanungin yung ibang tao o ano pa man na nakita natin, nabasa natin sa Biblia. Alam niyo kapag meron kayong tinatawag na doubts or meron kayo yung curious kayo sa nabasa niyo sa Bible, mabuti yan. Kasi yung curiousness na yan, doon na open up yung inyong pangunawa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya dapat ang lahat ng mga nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi lang ito binasa at pagkatapos sarado ng isip. Kinakailangan pag binasa mo yon at meron kang curiosity doon, you have to find the answer or iba pang mga nasusulat sa Biblia na anong pakahulugan nito. Ako dati ganun ako. I am so curious about the creation, about the Old Testament people, about death, lalo na yan, about resurrection, and about the eternal life. Of course, about salvation and how to be saved. Lahat ng yan ay curious ako dyan noong una pa lang. Nais kong kayo ang tanungin ko. Kayo ba ay naniniwala na mayroong tinatawag na kaparusahan o impyerno? Kayo ba ay naniniwala na mayroong tinatawag na eternal damnation o walang hanggang kaparusahan? Yung mga bagay na yan na sinabi ng Biblia, na nababasa natin, kaya nga mayroong tinatawag na hell, H-E-L-L. Mayroong salitang impyerno at mayroong salitang dagat-dagatang apoy. Sa akin nga, yung dagat-dagatan, hindi tamang term yun, hindi tamang word yun. Dapat talaga lake of fire. Ang lake o lawa ng apoy ay nang tama, hindi dagat-dagatan, parang kunwari-kunwarian lang yun. Parang tubig-tubigan. Hindi, talagang malaki yun. Lawa talaga is lake of fire. Lawa ng apoy. Ayun ang tama talagang translation dapat sa Tagalog Bible. Sabihin ko sa inyo, curious din ako sa Bible. Binilang ko yung mga translation dyan, tsaka yung typo error. Ang dami, ang nabilang ko, 1,447 nung ako'y nasa Philippines pa at bata pa ako noon, na sinesearch ko at kino-compare ko. Tulad ng isang halimbawa, yung pangalang, hindi ito part ng topic ko pangalan sa Bible na Gideon. Di mababasa nyo, Gedeon. Hindi ako against sa Bisaya. Siguro ang nag-translate noon ay taga-Bisaya at hindi niya ma-pronounce. Kasi meron din taga-Bisaya, ganun din yung mga nakausap ko. Kahit yung isang professor ko dati sa science, sa Philippines, yung bicycle, ang banggit niya, bicycle. Ayun daw sa kanila. Okay. Tanggap po yun. Tapos nung sinasabi niya, paano yung, sabi ko, paano yung bakil ng sinturon? Hindi niya masabi kung bakol o
So, meron din akong kapatiran na tinanong ko siya. Sabi, yung letter I, hindi niya mabanggit. Sa Bisaya siya talaga, pure Bisaya siya. Ang sinasabi niya ay, halimbawa, yung pangalang Linda. Sa kanya, Linda. Linda, sabi ko. Linda. Letter I yan. Linda. Inuulit niya, Linda. So, maaring ganun ang nangyari, di ba? So, although hindi ng topic natin, so, sabi ng iba nga yung ibang translation ng Bible, halimbawa sa Arabic or sa, ang tawag rito sa mga Indonesian, yung Abraham yata nila Ibrahim. So, baka ganun ang dating So, we don't know, but I'm not saying the Bible is wrong and misinterpreted. No. Ang sinasabi ko lang, yung salitang hell, impyerno, dagat-dagatang apoy o sa tamang term ay lawa ng apoy. Lawa is lake sa Tagalog. At kaparawsahang walang hanggan. Kayo ba'y naniniwala ron? Ako'y naniniwala dun. Sabi ko, kinakailangan kasi, when I said these words sa mga tao, kasi may mga tao, magtatawa lang sila. Hindi totoo yan kasi denial, di ba? May mga tao ganyan. Kapag on denial ang isang tao, sasabihin niya lahat hindi totoo. I-deny niya kasi alam niya na tatamaan siya ng sasabihin mo. Ganyan ho talaga. Normal yan sa buhay ng tao na ang salita ng Diyos ay makakasakit sa kanya, pero iyon lang ang paraan ng Diyos sa tao. Yun lang. Meron tinatawag na 6 na pagbanggit sa impyerno o sa hell o sa mainit na lugar. Mainit into yung kape ko, inumin ko muna. Kaya nga sabi ng yung mga kabiruan sa Pilipinas, sa mga Pilipino, pag mainit daw ang panahon summer, sinasabi, bro, sinasanay ka lang ng Diyos sa'yo. Yung nagbibiroon sila, ginagamit ang Diyos. Bakit? Mainit na nga Sinasanay ka lang, bakit? Para pag namatay ka sa impyerno, sanay ka na. Mainit dun Sabi nila ganun. Eto, magiging seryoso na tayo rito. This is a serious topic ng Bible. At nobody can accept this at once. May mga religion, they don't believe in hell. They don't believe in eternal life. Because they said, God is love. How can a good God or merciful God can send someone to like hell or lake of fire? Hindi. Sabi ng Biblia, hindi ka panghihinayangan Even the fallen angels hindi nang hinayang ang Diyos sa kanila. Ibig bang sabihin, napakalupit ng Diyos? Hindi. Because sin cannot enter into the kingdom of God. Any sinners cannot enter into the kingdom of God. So ayun na yung ano ko sa inyo ngayon. Ayun na yung pinaka-ano ko, conclusion kagad. Pero hindi tayo dadaan kagad sa conclusion. Merong 6. Una yung Hades, pangalawa Tartarus, pangatlo Gehenna, pang-apat the outer darkness or the bottomless pit. 5, the lake of fire, and 6, eternal punishment. Puro lahat yan nasa Bible. Binanggit ng Panginoon yan. Binanggit ng mga apostol, binanggit ng Panginoon Kristo, at binanggit sa Book of Revelation. So, ito bang 6 na to magkakapareho ba to? Ano ba ang mga ito? Tandaan ninyo. Itong 6 na binanggit ko na to na Hades, Tartarus, Gehenna, the outer darkness, the lake of fire, the eternal punishment, ito ay regions and state and conditions. Totoong lugar to. Yung mga binanggit dito ay, kaya iba-iba ng pangalan yan, may ibang pangalan, at merong iba talaga sa sinasabi ng Panginoon, ganito yan. Yung place na pinupuntahan ng mga taong makasalanan,
Sa ngayon, hindi pa nahuhuli si Satan, wala pang final judgment lahat ang bagay, mga tao, kahit yung mga fallen angels. Magkaiba sila napupuntahan. Magkaiba. Bakit magkaiba? Hindi ko muna sasabihin ngayon kung bakit magkaiba. Ang mga taong namamatay na makasalanan ay sila lang ang pumupunta doon sa lugar na ito. Sa Old Testament, sino ang unang namatay na matuwid na tao? Si Abel. Si Abel ay pinatay ni Cain na siyang masama. Magkapatid sila. Murder ang ginawa niya. At yung dugo ni Abel ay sumisigaw ng katarungan. Ang sabi ng Biblia, kung mababasa natin doon sa Genesis, doon sa Genesis, makikita natin yung sa Old Testament time, yung dugo ni Cain ay, ang sabi ay, tinanggap si Cain, yung blood niya, meaning yung soul niya. The earth opened its mouth, the ground, at doon napunta. Kauna-unahang martyr o kauna-unahang matuwid na tao na namatay. Si Abel ang kauna-unahan na namatay. Mababasa niyo sa Genesis yun, na yung sinabi ng Diyos kung ano nangyari. Genesis chapter 4 verse 10 yun. Ang sabi nga Abel received by the earth's ground's mouth, na kung tawagin ay, it was called by the Bible, the Ephesians chapter 4 verse 9 hanggang 10, the lowest parts of the earth. The lowest part of the earth. Hades is the lowest part of the earth na para sa mga taong namamatay nung Old Testament time, at nung ang Panginoon sa Kristo ay namatay, yun ang lugar, abodement ng mga soul ng tao. Sa lowest parts of the earth o sa Hades na binabanggit ko, na nagkaroon ng Hades ay doon sa Genesis chapter 4 verse 10. And the ground, yung earth's mouth, it opened, meaning the belly of Hades or the ground. Ang Hades ay nasa pinakailalim ng earth according sa Bible. Hades, siya rin yung naging Abraham bosom. Subalit ang kauna-unahang napunta ron, kaisa-isang tao na napunta roon, unang-una ay si Abel. Kaya sabi ng mga ibang mga Jewish apocryphal books, mga wisdom nila, si Abel nung nandun ay sumisigaw, nananagoy, umiiyak. At ang ginagawa daw ni Abel doon sa tinatawag na Hades ay nagtatahi siya ng damit, ng isusuot niya ng damit, kung anong isang lugar, isang kakaibang lugar, state. Doon na-create ng Diyos ang lugar para sa mga namatay na tao. Yung soul nila doon pumupunta. Napag-aralan natin ng nakaraan, ang tao ay mayroon tatlong bahagi, ang body, soul, and spirit. Yung spirit pupunta sa Diyos, yung hininga ng buhay. Hiram lang natin yung buhay natin. Kahit ikay makasalanan o mabuting tao, mayroon kang spirit of life, babalik sa Diyos. Yung physical mo, malilibing, pupunta sa libingan o susunugin, mabubulok. At yung kaluluwa mo, nung unang panahon ay doon pumupunta sa tinatawag na Hades. Ang Hades ay mayroon dalawang regions sa ilalim. Una ay yung tinatawag na lugar na kung saan ay a place of
coolness and comfort for the good people, which is also called in the Old Testament as Abraham bosom. Makikita niyo yan maging sa Book of Luke. Yung pangalawa, this is the second region, this is the place of torment and agony for the wicked people. Binanggit yan sa Acts chapter 2 verse 27. Ang sabi, "For you will not leave my soul in Hades." Yung ang Panginoon Kristo, yung prophecy sa kanya, yung Hades ay yung region na Abraham bosom o Abel's place. Unang-una, Abel's place yun. Doon si Abel siyang kauna-unahan doon. "Nor will allow your Holy One to see corruption." Yung katawan ng Panginoon, di ba, nabuhay ng ikatlong araw. Nag-resurrect siya. So, si Jesus Christ nung mamatay sa krus ng Kalbaryo, He went down to the lowest parts of the earth, which is Hades, doon sa isang tinatawag na lugar, yung isang region na kung tawagin ay Abraham bosom. Doon siya nagpunta. At nung siya'y nagpunta doon, nangaral siya, nagbigay siya ng mga salita na nakita nila, kasi si Abraham, nakita niya ang pagdating ng Panginoon. Ang binabanggit ng Panginoon nung buhay pa ang Panginoon, nung hindi pa siya napupunta sa lowest parts of the earth, sa mga Hudyo ay, "Before Abraham was born, I am, and then your father Abraham saw yung coming niya." Hindi naman nakita ni Abraham yung pagdating ng Panginoon, di ba? Dahil patay na siya. Doon sa Abraham bosom nakita niya. Ibig sabihin, nakikita niya. Sasabihin ko sa inyo mamaya ang kondisyon ng Abraham bosom o yung Hades, yung region na cold region na tinatawag na place of coolness and comfort for the good people na tinatawag na Abraham bosom. Nakita niya ron at yun, napatunayan niya na talagang stranger lang tayo sa earth na ito. Yung second region is a place of torment and agony. Dito, dinala yung kaluluwa ng isang mayaman, natatandaan yung rich man. Doon siya dinala. At doon sa dalawang region na yon, meron tinatawag na gap. Malaking gap. Yung mga nandito, sabi, yung mga nandito, hindi papunta rito sa Abraham bosom. Yung place of torment, hindi pwedeng yung mga nandun ay tatawid. Etong lugar na ito ay parang cavern. Alam yung mga ilalim ng lupa na mayroong mga kuweba, paano-ano, parang ganon. Sa kailaliman ng earth. Alam niyo, sabi ko sa inyo, curious ako dito. Isang beses, sabi ko sa Diyos, challenge ko ang Diyos na, I wanna know kung meron ngang hell. Hindi nangangulugan na hindi ako naniniwala. Lord, I want to know kung anong laman ng hell. Ay, huwag niyo akong gagayahin na kung sakaling kayo, kung mataas ang pananampalataya, matibay ang pananampalataya, you can ask God. But if not, don't do it. Alam niyo, one time, pinaalam sa akin ng Diyos. Pinaalam. Biglang nakatulog ako ng malalim na pagkatulog. At nung sa likuran ko, kasi sabi ko gusto ko malaman, sa likuran ko parang may nagsabi, "Gusto mo talaga malaman, Yuana, no?" Tinulak ako sa isang bangin. Nung natulak ako sa isang bangin, ang lalim, paikot-ikot, madilim. Sumisigaw ako. Yung binabangungot, ganon ang sigaw ko. Sigaw na takot. Ano nangyayari? Ang pakiramdam ko, tunay na nangyayari. Pagkatapos, bumagsak ako sa pinakamalalim na parte ng mundo ng lupa. Merong tubig doon, binagsakan ko, at yung tubig ay hindi malinaw na tubig. Parang poso negra kung tawagin. May mga nakalutang na mga bitukan ng animals, mga katawan ng animals, mga kalansay. Madumi as in, hindi ko alam kung merong bangkay ng tao, basta napakadumi at napakabaho.
Sa panaginip ko yun. Langoy ako. Sigaw ako ng sigaw. Pagkatapos noon, merong pataas ng konting lupang ganon, nakakakuha ako ng nakakakapitan ko. Ang baho talaga. Biglang, merong isang nakatayo. Yung nakatayo, hindi naman siya, sa tingin ko hindi anghel eh. Sabi ko, yung nakatayo na yun alam niyo parang, pag nahulog ka nadulas ka, kunyari patay mali ka, pupunas-punas kang ganon. Bato. Parang ganito eh, yung parang ganon ang dating, yung parang, ano ba naman yan, bakit nadulas-dulas ako? Ganon ang dating ko. Tapos tinawag ako. Sabi sa akin, lumapit ka rito. Habang lumalapit ako sa kanya, yung damit ko natutuyo, yung suot ko. Pagkatapos, yung lalaki na yon, malaki sa akin. Ang damit niya, alam niyo parang damit ng mga sinaunang tao nila, Moises, mga Jew, mga Hebrew. Ganon ang suot niya. Hindi ko siya tinatanong kasi sumusunod lang ako. Pagkatapos, nakita ko isang cavern, kuweba eh. Madilim yung lugar na yon. Pero kapag sumusunod ako dun sa nakadamit na parang sina Moses, yung damit, yung mga Hebrew people noon, maliwanag naman eh, nakikita namin yung daan eh, nakikita ko. Sa kanan ko, meron ako nakita na babae palapit. Yung babae, yung mukha niya, yung natural na mukhang puti, tapos namumula mata, namumugto. Yung mata, pagkatapos, yung labi niya maitim-itim na. Pagkatapos, umaano siya, nagsasalita siya. Sabi, salamat. Ilalabas mo na ba ako rito sa lugar na to? Pagkatapos habang nagsasalita siyang gano'n, may isa naman lalaki na biglang tumatakbong gano'n, biglang umupo doon sa lupa at sumisigaw, init na init, yung talagang hirap na hirap. Alam niyo yung suot ng babae, yung suot nila, kulay itim. Yung hindi itim na damit eh, itim na parang anino, parang usok na kadamit. Ito lang nakikita yung ulo, tapos yung kamay, tapos yung paa nila nakapaa. Mahabang damit, pero usok, yung damit usok. Yung parang black smoke. Yung mga black smoke, parang nagsunog ka ng gulong ng sasakyan. Ganon sila, ganon ang damit nila. Pagkatapos, sumili pa akong ganon, nakita ko, sa loob nun, merong isa pang parang kuweba, cavern. Yung kulay ng lupa ron, pumupula-pula, parang lava. Nagsisigawan yung mga tao, naririnig ko. Yung hiyaw nila, iba't iba, merong matining, merong malalakas, na lalaking boses, may babaeng boses, matining, umiiyak sa sakit, sa hirap. Yung iiyak talaga yung sigaw. Puro sigaw. Walang help me Lord, wala. Talagang sigaw, ganon. Sabay-sabay. Hindi lang 100 tao, milyon-milyon, marami, malakas ang sigaw, dumadagundong sa ingay. Sabi sa akin yung lalaki sinundan ko, na ang parang damit niya ay parang damit ni Moses or ni Elijah. Sabi sa akin, naririnig natin sila, pero tayo, hindi nila naririnig. Yung babae nandun pa rin, kasi may parang salamin na hindi sila makalabas doon sa kuweba eh. Yung bunganga ng kuweba. Gumaganon yung babae, yung mata niya pula, tas namumugto, umiiyak. Talaga, initan. Kahit saan sila pumunta, kahit pwede silang tumakbo kung saan, pero yung init, nandun pa rin, parang nasa oven, matakbo. Tapos may nakita pa ako isang madilim na ganon. Yun ang mga lugar na yung mga kaluluwa na tinotorment. Doon ako dinala sa place of torment. Isang Hades, pero yung isang lugar, torment. Pagkatapos sumunod lang ako doon sa lalaki, may ilaw, yung maliwanag yung damit niya. Yung hindi maliwanag ang damit, yung dumiliwanag yung daan. Parang pangkaraniwang tao lang siya. Pero ang damit niya, Jewish ang damit niya. Pagkatapos, ang niya, medyo mahaba buhok. Yung para mga panahon ng mga Old Testament prophets.
Pagkatapos na naglakad kami sa napakadilim na lugar. Madilim talaga. Pero mapayapa. Madilim na madilim. Pero mapayapa. Pagkatapos noon, hindi nyo na matatanaw yung sinasabi kong place of torment. Wala na. Hindi ko na nakita ron. Madilim na. Tinitignan ko yung daan na madilim. Pero nakakalakad kami sa yung pala yung nilalakad namin, ayun yung gap. Ayun yung gap. Yung mga nandun patay, walang makakapunta doon sa mga, yung lugar ni Abel's Place or Abraham Bosom. Pagkatapos nung nandun ako, yung lalaki na nag-aano sa akin, nandun lang din. Tapos, sabi ko, madilim dito, pero hindi talaga dilim na katulad ng dilim sa napakadilim na napakadilim. Yung parang bukang liwayway. Nakita ko yung merong bundok, pero shadowy pa. Pero sa itaas noon, lumalabas na yung kulay blue na parang madaling araw blue. Tapos may maliliwanag na parang bukang liwayway, masarap sa pakiramdam. Parang madaling araw na palabas pala yung araw. Alam niyo, wala akong nakita ron eh. Ang narinig ko yung mga boses ng mga tao, may mga nag-uusap, pero hindi nagsisigawan. Mga naghihintay. Naghihintay sila ron, may hinihintay sila. Sabi ko, saan yung mga boses na yon? Sabi ko sa sarili ko, tas may mga nagdadaan, may mga naririnig ko rin sila. Pero ako, hindi nila naririnig. Ako, sabi rin sa akin, narinig mo sila pero ikaw hindi ka nila naririnig. Akala nila na wala ka dito. Pagkatapos nun, meron ako nakita ang 4 na parang dila ng apoy, parang sa kandila. Biglang nagsigawan sila, nagpalakpakan. Yay! Ganun. Bawat grupo, sinusundan nila yon. Yung ilaw na yon, yung apoy. Sabi tinanong ko, anong ibig sabihin nun? Sabi yung lalaki na nagpaliwanag sa akin, yan ang mga kaluluwa ng matutuwid na tao na nagpahayag ng salita ng Diyos at sila ay gumagabay dun sa mga tao na yon na mga namatay. Wala silang ilaw na katulad nun. Yun lang. Yung 4 na yon galing sa north, south, east, west. Kaya yung mga grupo ng tao na yun, nandun sila sa bawat kung saan sila nanggaling, maaring kung saan sila namatay, maaring taga-east o south, north, west, nandun sila. Tapos, yung nagdidiwang, naghihintay sila. Hindi ko alam kung ano hinihintay nila, pero syempre sa Bible makikita natin ang hinihintay nila ay ang Savior, ang Panginoon Jesucristo. Kasi dun siya bumaba mismo sa lugar ng tinatawag na place of comfort, doon sa Abraham's bosom. Hindi doon sa isang hell, hindi doon, kundi doon mismo sa Abraham bosom. Nagdidiwang sila roon, pagkatapos nakisama ako, pero hindi nila ako naririnig, sila naririnig ko. Umiikot-ikot sila doon sa malaking lugar, parang napakalaking lugar eh, hindi maliit na lugar eh. Yung lalakbay nila malayo. Naglalakad sila kasama yung liwanag. Naglalakbay-lakbay sila, umaawit sila, so wala silang pagod. Pero hindi ko sila nakikita, wala akong nakikitang body sa kanila. Ang nakikita ko kasi parang madilim na kala nyo, madaling araw. Pero boses nila, rinig na rinig ko, masasaya sila. At yung ilaw lang sinusundan nila. At yung isang ilaw nandun, umaawit din sila, isang ilaw nandun, yung mga taong sumusunod sa kanila. Ang daming tao, marami daw yung kaluluwa na yun. Pagkatapos nun, hindi naman ako patay masarap ang pakiramdam, pero masarap ang pakiramdam na nakikita ko nandun yun. At merong isang daanan na makitid. Kasi merong yung isang dumaan doon, tumapat yung liwanag, kasi sila lahat, sabi nung nagsalita sa akin na silang lahat nakatingala sa langit kasi nga hinihintay nilang pagdating ng Panginoon Jesucristo. Siguro yung first coming niya or yung pagkamatay ng Panginoon, bumaba siya doon sa lowest parts of the earth para kunin sila. Ako naman, napun ako yung lupa. Pagkatapos mayroong isang makitid na daanan,
Doon ako dumaan. Ako lang mag-isa. Pagkatapos nung ako na dumaan, ako lang mag-isa, doon na ako nagising. Doon na ako nagising. Yung nakita ko na yon sa aking panaginip, wala mga demonyo doon sa sa hell, doon sa place of torment, wala. Akala ko meron eh. Kasi di ba yung isa mga movie, sila Satanas yung naghahagupit sa tao? Hindi, wala. Tinanong ko yung lalaki mismo ron na itsura siyang si Elijah or si Moses. Sabi sa akin, yung mga evil spirit, yung mga fallen angels, wala sila rito. Nandun sila sa mundo, sa himpapawid. At nandun sila sa tinatawag na Great Chasm. Nandun pa. At yung iba, nandito sa himpapawid. Wala pa sila doon. Wala pa sila. Matatandaan nyo sa Bible, di ba? Sa Revelation, hinuli yung angel, ginapusan ng kadena, tinapon to sa tinatawag na walang hanggan ng lalim na space. So doon, wala pa. As in, wala pa mga kaluluwa lang ng mga tao. Yun yung sa Hades. Papaliwanag ko naman itong Tartarus. Babalik din tayo mamaya sa Hades. So, yung Tartarus ay tinatawag na Sheol. Sheol sa Isaiah chapter 14 verse 15. Sheol is also the lowest depths of the pit. Yung Sheol ay ito rin yung tinatawag na lugar ng mga patay. Kasi maraming katawagan ang mga propeta at kahit yung mga alagad, kahit ang Panginoon Kristo. Pero sa sinabi ng Panginoon Kristo, yung place na pupuntahan ng mga makasalanan ay tinatawag na eternal punishment or the lake of fire. Yung Tartarus na binanggit ni Apostol Peter ay makikita nyo rin yun sa 2 Peter chapter 2 verse 4 kung babasahin nyo. At sa Revelation chapter 20 verse 1 hanggang 2 tinatawag na bottomless pit kasi malalim yun. Yun ang pagkakaano nila. Ang binabanggit doon na Sheol ay may mga mababasa kayo sa Bible na instead na ilagay Hades ay pinalitan ng Sheol o yung Sheol ginawang lugar na lang ng mga patay. Actually, yung hell o yung Hades ay isang region o state. Yung mga binabanggit dito sa Bible, ang binabanggit dyan ay regions and state and condition ng lugar. Kaya meron place of torment. Nung sa panaginip ko, nag-expect ako kung may purgatory, wala dalawa lang talaga. Dalawa lang. Kala ko may purgatorio. Sa Bible, wala namang purgatory din. Hindi ko pa alam yan, yung mga Hades na yun, kasi narinig ko lang na hell, ganito. Kasi bago pa lang ako noon sa Panginoon. Pero nagse-search ako. Kaya walang purgatorio, wala talaga. Ang dalawa lang nga nandun. Yung tinatawag na place of torment at saka yung place of tinatawag na comfort. Ito ay mga temporary lamang, temporary holding area sa mga kaluluwa ng tao. Pag masamang tao, nandun sa tinatawag na place of torment, pagpaparusa. At kapag matuwid na tao, ay nandun sa tinatawag na place of comfort, Abraham's bosom. Sa Old Testament yon. Yung pinakita sa akin ay sa Old Testament. At makikita natin sa Biblia, sa New Testament, dito makikita natin dito, yung pinaliwanag ko, tandaan ninyo na yung lugar ng mga place of torment, lugar ng mga makasalanan, until now, nandun pa rin sila. Lahat ng mga namamatay na makasalanan doon pumupunta. Pero lahat ng mga namamatay na matutuwid, wala na doon sa tinatawag na Abraham's bosom. Wala na. Nag-closed up na yung sinara niya. Kahit sa Bible makikita nyo, sinara yung lupa. Ang naiwan na lang yung nandun sa mga place of torment.
Bakit wala na ang mga tao ron? Kasi nung namatay ang Panginoong Kristo, bumaba siya ron. Yung pinaliwanag ko sa Ephesians chapter 4 verse 9 hanggang 10, bumaba siya ron at kinuha niya yung mga matutuwid na tao. At nung nabuhay ang Panginoong Kristo, makikita ninyo na yung templo na hati yung curtain at yung mga libingan doon sa Jerusalem na buksan at yung mga namatay ng mga sinaunang panahon na Old Testament time at yung panahon na yon na nakaabot sa resurrection ng Panginoong Kristo, yung mga namatay, ay nagpakita sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem doon at sila, nung umakit ang Panginoong Kristo, isinama na sila. Alam niyo kung saan sinama ng Panginoon? Hindi doon sa Abraham's bosom. Ito na. Yung binanggit ng Panginoon sa isang nakapako doon sa krus. Today, you will be with me in paradise. Christ paradise. Saan yung Christ paradise? Makikita niyo sa Revelation. Under the altar of God. Doon nilalagay. Doon sila itinransfer from Abraham's bosom. Kasi temporary lang yun eh. Nung namatay si Abel eh. Kasi hindi pa dumarating ang Savior. Kaya nandun, nung dumating ang Savior, kinuha na sila. Doon sila nilagay sa langit. Sa langit. Pero doon sa tinatawag na, kaluluwa pa rin doon sa tinatawag na under the altar of God, which is paradise na sinasabi ng Panginoon. Yung tinatawag na, ang sabi rito, so Matthew chapter 27 verse 50, yung mga makasalanan, syempre, mababasa din natin dito, kahit yung mga matutuwid na tao, ay dun din sila napunta sa ano na yun. So yung the torment place of all demons, evil spirits, and all fallen angels, and Satan, isn't the place, hindi yun ang place ng all human souls. Magkaiba, magkahiwalay. Kasi yung mga fallen angels, yung mga demons, hindi pa sila hinahatulan. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? We are wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers, powers, na darkness na nasa himpapawid. Nasa atmosphere natin, nasa himpapawid. Makikita nyo sa Matthew chapter 8 verse 28, kung babasahin ninyo, si Jesus Christ nagpunta sa lugar ng gatherings. Mayroong isang lalaki ro na natutulog sa sementeryo, di ba? Sumihiyaw-hiyaw siya. Yung pala meron siyang possess siya ng mga demon, yung possession. Basahin nga natin Matthew 8:28. Babasahin ko sa Tagalog, although hindi ako masyadong nakakapagbuklat ng Tagalog Bible. Matthew 8:28. Ito sa 28. At nang siya'y makarating, si Jesus Christ, at nang siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan o pinoposes na mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan. Doon sila nakatira sa libingan eh. At totoong mababangis. Malalakas sila na ano pat sinumay walang makapagdaan-daan sa daang yaon. Hindi makadaan sa lugar na yon. At narito sila nagsisisigaw na nagsasabi, nakita nila si Jesus Christ sa ating Panginoon. Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan. At sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy. Ito yung sinasabi ko sa pinapaliwanag ko, mga kapatid, dito sa Biblia. Nakita nila Panginoon. Ang sabi, nakilala nila, you are the Son of God. Paparusahan niyo na ba kami na wala pa sa panahon na oras? Ibig sabihin, wala pa sila sa impyerno. Hindi pa sila napaparusahan.
Hindi pa kasi, hinihintay pa ng Panginoon ang tamang bilang na mga mananampalataya sa Kanya. At kapag nakumpleto na yon, na nandun na ang mga mananampalataya sa ilalim ng altar ng Diyos, doon nilalagay na yung kaluluwa, ayun yung tinatawag na paradise. Nasa langit na mismo, wala na ron sa temporary place na kung tawagin Abraham Bosom. Pati si Abraham, sinama na ron sa kalangitan. Nandun na sila sa paradise, kasama nung lalaking nanampalataya sa Panginoon na ay pako rin na sinabi niya, I assuredly, di ba sabi, you will be with me in paradise. Nasa paraiso na. Yung Revelation chapter 6 verse 9, mababasa natin dito. Ito yung sinasabi ko. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God. Ito yung mga namatay dahil sa testimony nila sa Panginoong Diyos. Ito na yung from Christ era until now, hanggang ngayon, at sa mga darating na panahon pa, lahat ng namatay na tumanggap sa Panginoon, ang tawag ron, they've been slain for the word of God. Namatay sila dahil sa word of God for the testimony which they held at sa mga testimonya na meron sila. And they cried out with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on earth? Yung mga namatay na to, either intentionally pinatay sila or intentionally sila ay namatay dahil sa inducement ng mga chemical o gamot o sa ospital, o kaya namatay sila dahil sa kagawa ng ibang tao. Minsan tayo, nilalason tayo ng ibang tao, hindi natin alam, na mga corporation, manufacturing companies. So ayun na nagiging cause ng kamatayan natin. Hindi lang inuusig ka bilang Kristiyano. Hindi. Yung mga kinakain natin, toxic na. Yung mga hinilalanghap natin, toxic na, nagkakaroon tayo ng cancer, ng sakit. Yun din ang cause ng lahat ng tao. Sasabihin ko sa inyo, yung mga binanggit dito na nasa altar ng Diyos, ang mga kaluluwa ay mga tumanggap kay Kristo. Meron silang tinatawag na katibayan o proof na sila ay mananampalataya. Ano yun? Sabi. Ang sabi ng Biblia, verse 11, Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. Ayun na yun. Sino ang pumapatay sa mga tao, sa mga physical nila? Si Satanas. Dumating siya rito to steal, to kill, and to destroy. Hindi alam ng mga tao yan. Tumatanda tayo, namamatay tayo ng matanda o nagkakasakit tayo. Anong causes ng pagtanda ng tao? Alam nating sin. And sino ang nagtempt sa tao? Si Satan. All of this misery ay galing kay Satan, hindi galing sa Diyos. O hindi nagkataon lang. Iyan ang tatandaan nyo lagi. Sapagat ito yung sinasabi. Ang mga tao hindi dapat namamatay, ay namamatay dahil sa kagagawan ni Satanas. Sa kagagawan niya talaga. Either accident, or either cancer, or other diseases. Kasi nga sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan pagkatapos hindi naman kayang patay ng kaluluwa ninyo. Di ba sabi niya sa mga alagad? Matakot kayo, sabi niya sa mga alagad sa mga tao, matakot kayo matapos mamatayin yung ang katawan ay ang kaluluwa nyo naman ay papasaapoy ng impyerno. Yun ang nakakatakot doon. Kaya sabi, don't be afraid. Don't be afraid to those who kill the body but cannot kill the soul. Yung mga tao na to, na dinala na doon sa under the altar of God, na yung iba sa kanila, mga Old Testament people, ay kasama, binihisa na ng mga puting damit. Yung white robe na. Ito naalala ko, ito yung lowest point ng buhay ko din. I was in military. Nandun doon ako sa training sa East Coast.
And then, nakauwi na ako sa bahay. Merong tumawag sa akin. Yung tatay ko namatay. Namatay na. Pero bago siya namatay, nakausap ko yun eh. Merong cancer yun kasi malakas talaga siya uminom. Tsaka manigarilyo. Kaya ayun ang hindi ko ginawa sa buhay ko eh. Uminom tsaka manigarilyo. Bago siya namatay, sabi ko, dito sa lugar ko, sa bahay ko, kausap ko siya sa telepono. Sabi ko, may sakit na siya. Sabi ko, tay, tanggapin niyo ng Panginoong Jesucristo. Dati nagre-resist siya sa akin eh. Tanggapin niyo na po, wala na tayong ibang pupuntahan kundi ang harapin siya. Sumubay yun sa panalangin ko ng acceptance sa Panginoon. Siyempre malungkot ako, siyempre. Mamangiyak-iyak ako. Pero siyempre alam ko na there's death na darating sa kanya kasi nga dahil doon sa sakit niya. Tumanggap siya sa Panginoon. Pero hindi pa ako nakontento. Bagabag pa rin ako. Sabi ko, Lord, saan kaya napunta ang tatay ko? Tinanggap niya kaya ikaw talaga? Yun ang yung pinaka lowest point ko. Malungkot ako na sabi ko, Lord, gusto ko malaman. Nag-iisa lang ako sa bahay tapos napanaginipan ko. Nakatulog ako tulad dati uli. Laging ganon. Lumalim ang tulog ko. Yung kaluluwa ko, dinala ng dalawang anghel sa langit. Tapos nakita ko yung kalangitan, merong mga liwanag, may mga naglalakad, tinatamaan ng parang liwanag. Alam mo, parang flashlight na malakas. Makikita nyo anyo. Dalawang anghel ng Diyos, ang damit nila ay hindi puting tela lang na parang puting tela na akala nyo yung ulap, balot sila. Tapos may kumikinam na parang gold sa mga nila dito sa bewang o tsaka sa talampakan ng parang sandals. Nag-uusap yung dalawang anghel. Ang boses nila hindi boses ng tao. Boses ng parang tubig na naiwan nyo sa gripo ng parang ganon. Yung mild, yung parang yung magaan sa pakiramdam. Alam niyo kung yung tubig na kala nyo magandang tunog, kala nyo tumutunog. Pagkatapos, sabi ko, gusto kong malaman. Sumusunod sa akin yung isang anghel doon. Sabi sa akin, pumasok ka dyan. Meron akong pinasok ng malaking pintuan. Nakita ko ang daming tao nakasuot ng kulay puti. Yung pagkaputi ng damit nila, hindi tulad ng puti sa mga anghel, kundi puting-puti, as in puti, pure na white. Ang dami na, tumingin ako sa bandang kanan ko, nakakita ko, ang dami. Yung higit pa sa laki ng football stadium. Pagkatapos sa bandang dulon-dulo na merong liwanag na yung parang imbis na rainbow, maliwanag na ganon. Nakaharap sila doon. Tapos may nakita pa akong dumarating na mga tao sa bandang likuran. Mga nakaputi rin, siguro kamamatay lang nila o Hinahanap ko yung tatay ko. Hindi niya sinabi na nandun yung tatay mo. Wala, yung anghel na sa akin. Hinahanap ko, nasan dito. Ini-scan ko talaga. Merong dumadaan dito tapos basta hinahanap ko, sabi sa akin ng anghel, huwag kang lumapit sa kanila at huwag mo silang hahawakan. Sabi sa akin, hindi siya, nakatayo lang ako. Pagkatapos, nakita ko sila lahat, yung mga nakaputing damit na mga kaluluwa ng tao, gumagano sila parang nagsusway. Ganun, Nakatayo sila, straight. Tapos, yung pakiramdam talagang napakagaang, yung hindi maipaliwanag. Nasa langit eh. Tapos, lumingon ako sa bandaro, nakakita ko yung tatay ko. Tatakbuhin ko, sasabihin ko, Tay, gusto kong tanungin,
Hindi ko na kayo nakita na namatay kayo, ganun. Sabi sa akin ng anghel, huwag mo silang gambalain. Huwag mo na siyang hawakan. Pero nakita ko siya gumagawa siya. Nakaputi silang lahat. Yung mga tao, sabay-sabay sila, parang nagsusway na ganun. Kala nyo yung mga palayan, yung mga ganun, na ng hangin. Nakita ko. Yung tatay ko talaga, kitang-kita ko siya. Kasi ayun ang gusto ko malaman, kung ligtas ba siya. Pagkatapos noon, nahulog ako sa pagkakatulog ko na yon, big sabihin, natapos, bumangon na ako. Sabi ko, glory to God. Nakontento ako. Because I believe in dreams. Yun lang ang paraan ng Diyos para makapag-communicate siya sa atin. Nakita ko mismo yung lugar. Kasi ang inihiling ko, makita ko lang yung tatay ko eh. Sayang sana, I wanna see Jesus Christ. I wanna see my Lord. Maaari siguro pag namatay na ako. Ayun na lang yun. Ayun ang isang goal ko. Ayun ang isang ko. Pero kasi hinihiling ko yung tatay ko kung nasan siya. I'm glad. Ay nagpasalamat ako nun sa Panginoon. Mga kapatid, may mga point tayo sa buhay natin na malungkot tayo. Minsan, mahal natin sa buhay. Magkikita pa ba tayo ng mga namatay nating kamag-anak? Nasa na sila? Ayun ang tanong. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Biblia sa kalangitan, di ba? Tayo magiging tulad na namang anghel sa langit na nagpupuri. Yung mga kapatid ninyo, tatay ninyo o asawa ninyo sa mundo, kung sakali man, kung saan sila pupunta, hindi na natin alam at wala tayong kontrol doon kung tatanggapin nilang Panginoon o hindi. Pero sabi, magiging tulad tayo ng mga anghel sa langit na hindi na mag-aasawa pa at wala na mga pamilya pa sa pamamagitan ng panganganak, given birth. Sapagat ang sabi ng Biblia, tayo ay isa na lamang. We are all children of God doon sa kalangitan. Ang mga tao na pupunta sa kalangitan, ang sabi ng Biblia, ay merong testimony ni Jesus Christ sa kanilang sarili. Testimony is a confirmation in us. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 4 hanggang 9. Merong confirmation. Itong confirmation na to na sinasabi ng Biblia, this is not a Catholic confirmation na ginagawa nila. This is the real confirmation, biblical confirmation, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 4 hanggang 9. I thank my God always concerning you for the grace of God, which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by Him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end. Siya ang magsasabi sa lahat pagdating ng Panginoon o pag dumating ang kamatayan sa atin na sasabihin ni Jesus Christ, I confirm him, I confirm her. He or she's my child. Confirm you to the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Alam natin, yung mga masasamang tao ay paparoon sa lugar ng torment. At yung mga fallen angels ay sila sa huling panahon ay huhulihin ng mga anghel ng Diyos sa langit at itatapon sila sa bottomless pit. At yung bottomless pit, yung mga angels ay itatapon sa lake of fire. At yung tinatawag na Hades o Hades, yung torment place doon, hindi yung Abraham's bosom dahil sarado na yun, wala nang kaluluwa ron. Yung hell na yung, kung tawagin hell, yung mga kaluluwa ng mga sinaunang tao pa, Old Testament people hanggang sa huling araw, ay sila ay itatapon doon sa lake of fire o tinatawag na dagat ng apoy o lake of fire. Kaparusahan
na siyang walang hanggang kaparusahan. Kasama na yung mga fallen angels doon. Sama-sama na sila ron. Pati yung Antichrist, lahat sama-sama na. Pati yung Gog and Magog na mga taong lumaban sa Diyos sa huling battle. Kasama na ron, nandun na sila forever and ever. At magkakaroon na ng new heaven and new earth at ang city of God na naroon sa kalangitan ay lumalakad na tayo sa liwanag ng Diyos at wala na pong kamatayan kahit kailanman. Mga kapatid, alam natin na gusto natin makarating sa kalangitan, pero mayroon akong sasabihin sa inyo rito na ang sabi ng Biblia, kung sino-sino naman ang hindi makakapasok sa langit, pero makakapasok doon sa tinatawag na impyerno o hell o Hades, place of torment. Dito babasahin ko sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ang Bible po ang meron pong sinasabi, hindi ako. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko, hindi tuwid, liko ang pamumuhay, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kung may Katoliko dyan o sino man, o Buddhism o ano man, o sino man mga tao na sumasamba sa sasakyan, sumasamba sa mga sikat na singer, ay huwag kayong magagalit sa akin. Ang Diyos po sa Biblia ang nagsabi nito, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakipid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapit sa kapwa lalaki, mga homosexual, as lesbianism, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, magnanakaw na pulubi, magnanakaw na politician, kasama yan, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, mapangalipusta, mga bashers, ni ang mga manglulupig. Ito yung tinatawag na kinukuha yung pag-aari ng isang tao na ginagamitan niya ng dahas. Dahil meron siyang poder na pinagmamalaki sa gobyerno. Ang sabi, ang mga yon ay hindi mga mamana ng kaharian ng Diyos. Malino na sinasabi ng Biblia. Meron pa ditong binanggit ang Biblia dito sa 1 Corinthians o sa Galatians 5:19. Ang sabi, Galatians 5:19, yung mga pakinggan ninyo, baka isa kayo rito na gumagawa nito ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit, pero welcome doon sa place of torment, sa impyerno. Ang sabi ng 19, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, ulitin ko, kalibugan, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, again, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, meaning yung naglalagay ng mga puot sa bawat isa, mga pagtatalo, ito yung mahilig makipagtalo, pilosopo, mga mapaninibugho, ito yung nagseselos, naiinggit ng gusto, pinagseselosa kahit hindi, seloso walang sa lugar, mga pagkakaalitan, away ng away, yung mga disagreement, mga pagkakampi-kampi, ito na yung kopong-kopong, kamping-kampi, yung kami dito, kayo dyan, laban-laban, parang nasa gobyerno at sa mga ibang lugar, mga political parties, mga pagkakabahabahagi, division, ito na yon. Dinidivide na nila yung mga kakampi ko to si kasi mas magaling to, kakampi ko to. Mga hidwaang pananampalataya, ito, mas grabe. Yung pag sinabing hidwaang pananampalataya, mayroong cultic belief. Yung pananampalataya ay hidwa, laban sa Diyos. Wala sa Biblia, kung nasa Biblia man, twisted, pinipilipit, at hindi tinatanggap si Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos na buhay, second person of the Trinity na nagkatawang tao. Yan ang katotohanan niyan. Mga naghilian, kapanaghilian, ito yung mga tinatawag na envious, mainggitin, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag. Hindi ako may sabi niyan, binasa ko lang. Saan sila pupunta?
doon sa tinatawag na Hades, place of torment, na siyang impyerno. Doon sila pupunta. Kung sinasabi natin bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Pag dumating ang Panginoon, final judgment yan, di lalo ka na disgrasya kayong mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Tingnan natin dito sa sa 2 Peter chapter 3 verse 3 hanggang 9. Ang sabi rito, 3 hanggang 9, na malalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya. Ito yung malakas manuya. Yung mga malakas sa mang-asar, manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, yung kanilang yung work of the flesh nila. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Kino-question na nila yung second coming ng Panginoon. Sapagkat buhat ng araw ay na mga tulog ang mga magulang. Ibig sabihin, namatay na yung mga ninuno natin, yung mga sinaunang tao, ay nanatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula. At ganun pa rin daw ang nangyayari hanggang sa pasimula at paglalang. Sapagkat, ang sabi verse 5, sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuhan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nilimot na ng mga taong ito na nanunuya sa Diyos. Kailan ka darating? Kung ganun pa rin ang So walang second coming, walang hell, walang impyerno. Sinasabi ng mga tao na yon. Baka isa kayo roon sa nagsasabi. At sabi rito, sabi sa verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon, hindi na-late ang Panginoon sa second coming niya. Huwag kayong mag-alala, kayong mga hindi nananampalataya sa Diyos, kayong mga hindi naniniwalang may impyerno at kapahamakan at kawakasan ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng apoy ng impyerno, lake of fire. Ang sabi, hindi mapagliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Ibig sabihin, very patient ang Diyos. Ang sabi rito, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Malinaw. Naparito ang Panginoon para iligtas tayo. At wag nating madaliin. At hindi natin pwede sabihin, ang tagal na, ganun pa rin ang pangyayari, wala pa siya. Paano na lang kung dumating siya at wala ka sa Kanya? Dahil sa patience ng Panginoon, binibigyan ka ng chance ng Panginoon na magsisi ka. Kayong wala pa sa Panginoon. Narinig nyo to? This is your final warning. Either tomorrow, you're gone. You're dead. No more. Habang buhay kayo, ito ang right time, right moment, na manumbalik kayo sa Panginoon, magsisi kayo sa kasalanan. At kapag kayo naitapon sa lake of fire o doon sa tinatawag na hell, there's no remission of sin. That's it. Done. Parang yan? Parang yung mga basura. Tinatabi natin yung mga pwedeng i-recycle pa, gamitin. Nilalagay sa pang-recycle. At yung hindi na kailangan, di ba? Tinatapon sa incinerator, sinusunog. Ganon din yun. If you're worthless, because there's no Christ in you, you are going to a burning hell. Mga kapatid, mamili ka. Langit na ang daan ay ang Panginoong Kristo o ang kapahamakan sa impyerno. Hindi mo kinakailangan ng Panginoong Kristo doon. Walang ibang makapagliligtas sa iyo sa kapahamakan kundi ang Panginoon lamang. Kung handa mong kilalanin ng Panginoon, I challenge you. This is the final warning for you. This is your last warning. And tomorrow it may be too late for you. Hindi ako nananakot.
God He's now talking sa puso mo. Sinasabihan ka. Ako'y tagapagsalita lamang ng Panginoon. Sinasabi ko lamang ang kanyang salita. Pwede kong hindi banggitin to. Pero the truth is, when you die without Christ, you're going to the lake of fire. You're going to hell, to the place of torment. Mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon ng pagtanggap. Pumikit tayong lahat. Inaanyayahan ko kayo, tanggapin ng Panginoon. Kayong wala pa sa Panginoon, sabihin nyo, taas niyo yung kamay at pumikit kayo at magpakumbaba, sabihin nyo, Panginoon Jesucristo, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Pinapapasok kita sa aking puso ngayon. Ikaw na nang may-ari ng aking kaluluwa. Nilinis mo na ako ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat sa kapatawaran. Ituro mo sa akin ang tamang daan, Panginoon, ng paglakad sa iyo. Hanggang sa iyong pagdating, ikaw ang aking Panginoon, Panginoon, hanggang sa huli ng lahat ng mga bagay sa mundo. Ikaw lamang ang tagapagligtas ko. Marami pong salamat. Amen. Kung ginawa niyo yan, sa sarili niyong panalangin, magpatuloy kayo sa paglapit sa Panginoon. Magbasa kayo ng Biblia, manalangin kayo ng personal na panalangin sa Panginoon. Kausapin niyong Panginoon sa sarili niyong salita at pangunawa. At siya isa sa inyo hanggang sa kawakasan ng daigdig na ito. Maraming salamat po sa inyo. Muli ito yung kapatid na si Brother Joe ng Karaoke Katotohanan at Pananampalataya at Katotohanan na pagpalain kayo lagi ng Panginoon. Nagsasabi lagi sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory in Jesus' name. In Jesus' name, and everybody say Amen. God bless.